Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay Jesus, ang banal na salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay naririyan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao, ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan naming ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban, upang ang pagiliw naming laan ay maging katotohanan, hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod, kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ang mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Sa oras ng buong misa, panatilihin pong nakasuot ang inyong face mask as face shield sa loob ng shrine. Sundin po ang agwat na 1 metro sa isa't isa, dalasan ang paggamit ng alkohol. Sa oras ng banal na komunyon, isasagawa po ito sa pagkakasunod-sunod ng mga hanay. Mangyaring sundin ng mga ushers o mga direksyon na nasa sahig. Sa paglabas ng shrine, gamitin po ang gitnang pintuan. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambana ng Diocese ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ang unang linggo ng Adbyento. Pamumunuan ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyang lahat. At sumainyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang unang linggo ng Adbyento, sisindihan po natin ang kandila.
Sa pagsisimula nitong panahon ng Adbyento, dumudulog kami sa iyo, Panginoong Diyos, bukal ng lahat ng pag-asa at pangako. Hinihiling namin na iyong pagbabasbas sa aming lahat na natipon ngayon. Ipagkaloob mo, Panginoon, ng aming paglalakbay sa pananampalataya ngayong Adbyento ay maging mabunga sa mabubuting gawa, upang maging handa kami at malugod naming tanggapin ang pagdating ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Mga kapatid, bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang ating mga pagkukulang sa Panginoong ating Diyos. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isinilang ka na dukha sa Bethlehem upang ipakita ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sinamba ka ng mga hari at mga pastol at marami pang taong kumikilala na ikaw, isang sanggol, hari ng sansinukob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Inihiling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at Judea. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na mga sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Judea at mapapayang mamamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan.
ang puon at makatarungan, sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig siya nang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan, at tagapagturo ng tipan niyang banal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid nawa ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito
dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaa. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimulaan ng mangyayari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yon na hindi handa sapagkat darating yon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak na tao. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama ang lahat ng nakikibahagi sa ating pagdiriwang sa Facebook page ng Shrine of Jesus, the Divine Word. Pagbukas ninyo sa Facebook ninyo ngayon, hindi na Facebook ang nakalagay, Meta. Pinalitan ni Mark Zuckerberg ng Meta ang Facebook. Bakit niya pinalitan? Kasi papunta na raw ang mundo sa Metaverse. May universe, lalampasan yan ng Metaverse. Ano ang Metaverse? Nag-uugnay na ang tao at ang makina. Kaya kumakalat ngayon yung video, may competition ang Microsoft saka Facebook, sinong mauuna sa Metaverse. Na ngayon Zoom. Boring pa rin ang Zoom dahil nakikita mo doon, ang liit-liit doon. Pag mayroon na kayong virtual reality equipment, magmi-meeting kayo, parang nasa mesa ka, kasabay mo yung iba, napipili din ng kanilang avatar, pwedeng robot ang kanilang pipiliin, pwedeng yung kamukha nila, pero magmi-meeting na kayo doon na parang tunay. Metaverse. Paghandaan natin yan. Pag-usapan natin yan mamaya tungkol sa Adbyento. Pero dahil dyan sa Metaverse, sinasanay na ang mga seminarista sa Christ the King Seminary. Nung Biyernes, may klase kami sa quantum physics. May nagbigay sa akin ng Oculus Quest, yung virtual reality. Tapos meron kang imamanipulate na gano'n. Ang ginawa ng mga seminarista, namasyal sila sa International Space Station, yung naka-orbit doon sa taas, hundreds of kilometers above. Na parang totoo. Pagbukas mo, bubukas din yung pito, may pipindutin ka, pupunta ka sa kanan. Virtual reality na po. Para magiging mabunga ang kanilang paglilingkod sa simbahan pag dumating na ang Metaverse. Ngayon pa lang, kailangan ihanda na sila. Tayo rin, kailangan maghanda na rin. At yun, ipagdasal nyo sa Miyerkules, yung 100 ALS learners namin sa Smoky Mountain, bibigyan ng tig-isang tablet mula doon sa mga kaibigan namin sa Ayala, Alabang. Tapos, lo-launch din namin, mayroon kaming super wifi na radio na para sigurado ang signal ng mga bata. Dahil ngayon, minsan nagbabayad ka naman ng ayos, ikot ng ikot lang doon sa hindi matututo ang mga bata ng ganyan. Meron kaming sarili, fiber po yan, 100 Mbps po yan, para hindi lang mga seminarista ang ihahanda, pati yung mga maralita sa Smoky Mountain, buong Tondo. Sapagkat ganito po ang pinapahayag na ating pananampalataya. 1,600 years ago,
sinabi na po ni Saint Augustine, yung Diyos, hindi inilikha ang mga bagay na tapos na. Lugoy, spermatikoy ang kanyang tawag. Seeds of order, mga binhi ng kaayusan. Pinunla ng Panginoon. Ayun, nag-evolve ang universe. Mula sa mga simple na bagay, nagiging complex. Evolution po yan. Matagal na yan si Darwin. Luma na yan. Saint Augustine pa ang nagsabi na the universe evolves. Umuunlad. Yumayabong. Simula, First Industrial Revolution, makina, yung mga pabrika. Second Industrial Revolution, yung oil. Pagkatapos, third, internet. Nasa fourth Industrial Revolution na po tayo sa evolution. Ano ang fourth Industrial Revolution? Artificial intelligence, blockchain technology, robotics, driverless cars, drones, narito na po sa atin yan. Sabagat, kalooban ng Diyos yan. Evolution. The universe is evolving. Kaya nakakarating po tayo ng metaverse. Ano ibig sabihin ngayon yan? Sa liwanag ng ating pananampalataya. Ang galing ng mga scientist. Kakagawa yan sila ng atomic bomb. Kakagawa yan sila ng laser. Kakagawa yan sila. Nabibilang kung ilan ang nag-like doon sa Facebook mo, mag-post ka, nabibilang. Algorithms na po ang gumagawa niya. Coding na po yan. Evolution. Ang pinapatanong sa atin ng simbahan, ngayong unang linggo ng Adbyento, anong kahihinatnan ng evolution ng universe? Saan patutungo itong ating mundo? Walang masabi ang science dyan. Believe tayo sa science, pero yan sila, material na bagay lang pinag-aaralan yan. Yan sila, walang kaluluwa, walang kamalayan, yung consciousness, hindi alam ng science. Kaya wag naman, kahit believe tayo sa science, na parang yung buong katotohanan sa buhay, science na lang lahat. Believe na believe ko sa science, lagi kong sinasabi sa inyo eh. Pero, pag nagtanong na, ano ang kahihinatnan nitong universe na nag-i-evolve? Walang masabi ang science dyan. Ang sasabi nila, calculate, algorithms, calculus, integral, differential calculus, ang kahihinatnan nitong universe, yung mga galaxies, saka billions ng bituin, will be an ocean of dead stars. Sabi na science. Kasi hindi yan sila nakakapredict. Kung noon pa, nagsabi ang science, hindi nila ma-predict na lilitaw ang buhay. Life arose in this planet 3 billion years ago. Hindi rin nila ma-predict na may karoon ng kamalayan. Parang yung mga aso, may consciousness na yan. Kilala ka niyan. May aso dito, pag naglalakad ako, mag-iikot, hinahabol ako niyan. Sumasama sa aking umikot, kilala ako. Nagtuwang-tuwa yan, tumatahol-tahol yan pag nakita ako. Pagkatapos niyan, may mga hayop na kagaya ni Brownie, tumaas po uli sa evolution. Tayo na yan. May kalooban, may pag-iisip, nakakagawa ng mga tula, nakakagawa ng mga sonnets ni Shakespeare. Shall I compare dito a summer's day? Tayo yan. Gumagawa tayo ng magagandang mga bagay, painting, sculpture. Mauuwi lahat yan sa ocean of dead stars. Tanungin ninyo yung inyong mga puso. Kayo ngayon, nagsisikap magpakabait. Si Hitler, 11 million ang pinatay doon sa concentration camp. Si Mao Zedong, 11 million daw, minsan 19. Si Stalin, 25 million namatay dahil sa kanilang paghahangad na manatili sa kapangyarihan. Ikaw na napagkabait, nanay ka,
inaalagaan mo yung iyong special child, tinitiis mo yung asawa mo na nagtataksil sa'yo, nahirapan kang magbayad doon sa utang mo sa sari-sari store, pero hindi ka gumagawa ng masama. Kung lalamunin tayo ng kadiliman na walang katapusan, napaka-unfair ng mundong ito. Pareho lang ang kahihinatnan, ang tadhana ng taong nagpakabait at yung pumatay ng extrajudicial killing ng libo-libo. Pananagutan natin lahat yan kung may Panginoon. Kung wala, napaka-unfair. Walang dahilan kung bakit tayo magpakabait sapagkat ang science walang masabi tungkol sa morality. Hindi niyan alam kung ano ang mabuti at ano ang masama. Tayo alam natin. Kaya may kulungan Kaya puno ang Quezon City Jail. Sa Amerika, 2 milyon ang nakakulong sa buong United States. Mahigit. Karamihan yan, mga itim at saka mga Meksikano. Kinukulong natin. Alam natin, gumawa sila ng masama. Ang science, walang masabi sa mabuti at masama. Tayo yon. Kaya naniniwala tayo. Tinatawag natin ngayon, "Come Lord Jesus, Maranatha!" Halina, Panginoong Jesus. Pagbaguhin mo, gaya ng sinasabi sa unang pagbasa, tutuparin ko ang aking mga pangako. Kaya tayo, sabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, mamuhay kayo nakalugod-lugod sa Diyos sapagkat babalik siya at hukman ang mga buhay at mga patay. Pananampalataya na lang natin ang nagsasabi niyan. Hindi masasabi ng science yan. Kaya ngayon, pinapipili ulit tayo. Science, ocean of dead stars, kadiliman na walang katapusan ang lalamon sa buong universe. Pananampalataya, Maranatha, Lord Jesus. Gagantimpalaan ang gumawa ng mabuti. Yung namuhay nakalugod-lugod sa Diyos. Babalik ang anak ng tao. Maging handa tayo. Dalangin tayo na magkaroon tayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari pag bumalik na makaharap natin ang anak ng tao. Parna siya, Son of Man, Divine Word, banal na diwa, naging tao, kaya may unang Pasko. Yun ang ating inaalaala sa Adbyento. Ano naman ang sinasabi ng simbahan? Hinihintay mo pala ang Panginoon May tungkulin ka. Ayusin mo yung mundo. Gawin mo na sumasalamin sa kaganapan, perfection ng kaharian ng Diyos na darating. Tungkulin mo yan. Huwag mo lang gamitin ang Panginoon para sa sarili mong pangangailangan. Sundin mo yung kayong utos. Kaya tayo, Adbyento. Kaya maganda rin, kawayan po lahat yan Tapos may bigas, ay may mga palay. May mga uhay ng palay. Sinasagisag yung ating pinagdadasal lagi. Give us this day our daily bread. Na sana sa kinabukasan, Panginoon, dahil sa aming pagpupunyagi, ang mga susunod pang lahi, mga lahing darating, ay magkakaroon magandang kabuhayan. At kung walang katarungan, sa sandaling ito, in the here and now, gagawin namin bilang simbahan, paglaban namin ang katarungan. Kung walang kapayapaan, gagawin namin ang lahat na aming makakaya para mamuhay kami ng magkakapatid. At kung nasisira ang kalikasan, pangalagaan namin si Inang Daigdig. Kaya nagtatanim po tayo, 1 billion na kawayan. Ang SBD Central Province, 100,000 sa susunod na taon lang yan. Tatanim ng mga SBD. Kaya sana hindi dumating yung Omicron na variant para mapagtanim ko na itong mga seminaristang ito ng maraming kawayan doon sa Marikina Watershed. Yan ang kahulugan ng Adbyento. Kaya tayo nagdiriwang ngayon. Yan ang ating ipanalangin. Hinihintay natin ng Panginoon, manalangin tayo na magiging kalugod-lugod ang ating pamumuhay.
At magiging kalugod-lugod yan kung susundin natin ang utos ng Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Ang kaharian ng kapayapaan, kaharian ng katarungan, kaharian ng pagtatanggol sa kalikasan. Sana matupad natin. Ngayon, huwag na tayong maghintay pa. Dumadating na ang climate change. Kahit may COVID, kahit bagsak ang ekonomiya, magpakatotoo tayo sa ating pananampalataya sa anak ng tao na babalik sa wakas ng panahon. Maranatha! Come Lord Jesus. Halina, Panginoong Jesus. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya, lalong-lalo ng ating pananampalataya na si Jesus, ang anak ng tao, babalik sa wakas ng panahon upang hukman ang nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ang sambayanan. Mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon at ibunsod ang kanyang kaharian, kaharian ng kapayapaan, katarungan, pagtatanggol sa kalikasan. Buong tiwala tayong manalangin at ang ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang mas maging makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa, at mga naghihikahos dulot ng pandemya ang pagdamay at paghilom ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manaming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayan ng Kristiyano. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan mo kaming tunay na sumasampalataya kay Jesukristong anak mo, aming Panginoon, iisang Diyos kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa
ilong ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Huwag kalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na kapagkaloob, mamahaling iyas, igintong ilong ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa sansinuko. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya ay naging di na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong pili. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana
Ama naming banal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha sa buong sansinukob, sapagat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsika hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Kaya sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos pagdiwang namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa gayon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ama, kinugunita namin ang kamatayan ng iyong anak na nagligtas sa amin. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang aming pinanabikan ang kanyang muling pagbabalik bilang anak ng tao. Kaya bilang pasasalamat, nialay namin sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Pagmasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay muling ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kasama ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sansinukob. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Ernesto, lahat ng mga obispo, mga pare, at ng iyong piniling sambayan ng Kristiyano. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan na tinipon mo ngayon sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin kami sa iyong kaharian, kasama ng aming mga kapatid na yumao
at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Umaasa kami na kapag nagunaw na ang sansinukob, magtatamasa kami ng iyong kaningningang walang maliw na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay maging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ang anak ng tao, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Lalo ng ngayong panahon ng Adbyento, manalangin tayo sa ating Ama sa Langit na mapasa atin ang Kanyang kaharian, kaharian ng kapayapaan, katarungan, pagtatanggol sa kalikasan, ayon sa panalangin na itinuro ni Jesus na anak ng tao. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ang ng anak ng tao, tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng anak ng tao ay lagi sanang sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Ito, katawan at dugo na ating Panginoong Kristo. Ambar na siya, ang anak ng tao, na babalik na maluwalhati sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nanalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita
nasagipin sa po'y ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Pagkakapuan, ikaw ang isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilong na kamay mula sa takot na sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip, katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa bagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling na sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz,
San Pedro Calungsod, Saints Arnold Johnson and Joseph Reynademets. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. To usher in the Advent season, we will be having an Advent recollection on Friday, December 3, 2021, during the 6 p.m. Mass. We have invited Father Arlo Bernardo Yap, SVD, from CBCP's Episcopal Commission on Biblical Apostolate, as speaker. Christmas Masses schedules are as follows. Simbang Gabi, December 15 to 23, 2021 at 8 p.m. Misa di Gallo, December 16 to 24, 2021 at 4:30 a.m. Christmas Eve Mass, December 24, 2021 at 8 p.m. Said Masses will be live-streamed and open to the public. Our diocese, the Roman Catholic Diocese of Cubao, is calling for help. COVID-19 pandemic severely affected its collection and can no longer sustain its operation, and it may close down its operation after serving us for 15 years. So we need to help her so that she can continue serving us. The diocese prepared envelopes for our donations, which you can find at the entrance of our church and at the shrine office. Support and watch the diocese Catathon on December 4, 2021, 3 to 9 p.m. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Saan ba nakaka-relate ang puso mo? Sa sinasabi ng science, nakadilimang walang katapusan ang ating pangwakas na tadhana, o yung ating pananampalataya na nagsasabing babalik ang anak ng tao? Pinagdiriwang natin sa panahon ng Adbyento. Siyempre, dito tayo, ito ang sinisigaw ng ating puso. Kaya manalangin tayo ngayon na Maranatha, come Lord Jesus. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbasbas sa panahon ng Adbyento. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo upang mabuhay kayo ng kalugod-lugod sa Kanya, pakundangan sa liwanag ng Kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapalang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti natura mirante, tuum sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius Gabrieli sabore sumensi